Lord is close to the broken-hearted. Ayan. Kaya kung broken-hearted ka ngayon, this is an opportunity for you, for God to reach you. Amen? Para sa mga broken at para sa mga sawi, oras mo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, oras mo ngayon. No, sa mga iniwan ng boyfriend, ng girlfriend. Alam niyo, I was very blessed this morning. Yung song leader natin ay talagang umaawit, sumasamba sa Panginoon, giving her 100%, but also at the moment, ang kanyang kapatid ay pinaglalamayan sa mga oras na ito. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Mary Ann? Alam mo yun, pangungunahan mo ang mga tao to lead, no, to worship, no, to praise God, na ikaw ay ngingiti, sasamba, no, sa Panginoon. Pero sa kabila noon, no, doon sa bahay, meron palang pinaglalamayan. Ang ating Ate Mary Ann, maraming pinagdaanan yan at katulad niyang pagiging broken na yan. Sabi nga niya, by life experience, no? Alam ko yan. At alam ko, ang bawat isa sa atin, maraming pinagdaanan. At napakaganda mo ngayon, Elaine. No? No? Salamat sa Panginoon. Sabi rito, a church is a hospital for sinners, not a club for saints. Hindi naman sinasabi na wag tayong magpakasanto. No. Talagang kailangan magpakabait. Pero kapag ang nagiging idea natin sa church, dapat ang lahat ng dito, na andito, mala-perfect, no? Malasanto nga. At parang kapag nakikita natin na ang mga may kakulangan at may kahinaan ay hindi nababagay dito, nagkakamali tayo. Amen? Kaya tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo sa kanya, bagay ka dito. Amen? Bagay tayo rito. No? Lahat ng may toyo, pwede rito. Yan. Yung katabi mo na yan. No? Sabi nga dun sa isang community pantry, ang nilagay puro toyo. Kumuha ayon sa lakas ng toyo. Amen? At marami sa atin ang may iba't ibang toyo sa kanilang mga buhay. Bago tayo magsimula sa mensahe ngayong umaga, tayong lahat ay manalangin. Naming Ama, salamat po sa kabila, Panginoon, ng hindi ganong kagandahang panahon. Malakas ang ulan. Lord God, nagbabagyuhan. Naririto ang iyong mga anak, naririto kaming lahat upang magpuri, sumamba sa iyo, makinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang mabiyayang presensya ng banal na Espiritu Santo, Lord God, to take over, to take control, Lord God, and your name alone be magnified and glorified in our midst, Lord God, that your purest message, Lord, shall come upon the hearts and minds of your people. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pero isang malakas na palakpak para kay Lord. Nakaranas ka na ba minsan, no, nung sa iyong mga nararamdaman, para kang binuhusan ng malamig na tubig at biglang kailangan mong magpakumbaba at mag-subside? Amen? Kung makikita natin ito, no, ang nangyari ron sa lalaki, natanggalan ng angas eh. Kasi, nung una, galit pa siya. Siya na yung mali, siya na yung nag-counterflow, siya pa yung galit. Tapos, no, nag-gesture pa siya ng hindi maganda, nagsalita ng hindi maganda ron sa driver nung nakasalubong niya. Ay pagbaba, ang laking tao at ang laki ng katawan. Kaya yung biglang tumayo, biglang napaupo. At maraming salamat kay Mama, iniligtas siya. Ang dating mayabang, natanggalan ng angas. Ano po? Yung minsan gano'n, no? Gigil na gigil ka. Alam niyo po, nangyari sa akin yan, isang beses. Nangyari sa akin yan isang beses. Although, hindi naman ako natakot, kaya lang nagkamali ako.
Isang beses, kasama ko si Ellie tsaka si Papa, susunduin namin si Janice sa Liip. Tapos, nung ako ay liliko, biglang merong isang jeep na humarang dun sa daan. Yung papasukan na kalsada, doon siya sa gitna, humarang at nagtawag ng pasahero. Binubusinahan ko. Una, mahinang busina lang, isa lang, beep. Aba, tawag pa rin ng tawag ng pasahero, hindi ako pinapansin. Nagdalawang busina na ako, beep, beep. Ayaw pa rin. Hanggang binusinahan ko na ng malakas, hindi ako pinapansin, walang pakialam. Ang ginawa ko, binaba ko na yung salamin. Sisigawan ko na dapat, hoy, hindi ka ba marunong pumarada ng ayos? Nung pagbaba ko ng salamin, biglang humarap yung driver, kakilala ko pa. No? At born again din. No? Elder sa ibang church. Nung pagbaba ko ng bintana, pagharap niya, sabi ko, ay, kuya, kamusta ka na? Nawala. Sabi ni Papa, akala ko, mumurahin. Biglang, ay, kamusta kuya? No? Natanggal yung angas. Yan yung title ng mensahe natin sa umagang ito, nang matanggal ang angas. Amen. No, hindi ko alam kung lahat ay naintindihan ang salitang angas. I-google nyo na lang. Ano po? Tanungin mo yung katabi mo, maangas ka ba? Ano? Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang buhay ng isa sa pinakamaangas na disciple ni Lord. Walang iba kung hindi ang leader of the 12. Sino yon? Si Pedro. No? Basahin natin sa book of John, chapter 13, verses 5 to 9. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet. No? Hinuhugasan ng paa ng Panginoon ang mga disciples, drying them with a towel that was wrapped around him. And he came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? And Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. And then Jesus answered again, unless I wash you, you have no part of me. Then, Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. No? Masyadong huhugasan ng paa. Panginoon, hindi pwede, hindi ako papayag. Ako hugasan mo ng paa. No, Lord. Hindi pwede, hindi pwede. Pag hindi kita hinugasan ng paa, hindi ka pwede maging kabahagi ko. Ganun ba, Lord? Siya, pati kamay ko na, pati ulo. Paligawan mo na ako. Biglang bumaligtad. Minsan ganyan no? Ang daming sinasabi, ang angas nung... Alam niyo, minsan tayo mga Kristiyano, ganyan, maangas. No? Ang daming bulada sa buhay. No? Medyo tatry natin itong bilisan kasi 8 points ito Ang maangas na Kristiyano, katulad niya ni Pedro, mas marunong pa kay Lord. Amen? Ikaw ba nakaranas minsan mas marunong ka pa sa Diyos? Sabi dun sa binasa natin kanina, no? Lord, hugasan mo ba yung paa ko? Sinabi na nga ni Lord Ngayon, hindi mo pa naiintindihan. Pero huwag ka mag-alala, darating ang araw, maintindihan mo rin. Pinaliwanag na ng Diyos na ganon. Pero sabi niya, no! You shall never wash my feet. Hindi pwede, Lord. Sinabi na nga ng Panginoon, hindi mo pa naintindihan ngayon, pero huwag ka maglala, maintindihan mo rin. Sino minsan ang mga nakakaranas ng maraming bagay sa kanyang buhay, hindi mo maintindihan kung bakit mo nararanasan? Natanong na sa Lord, Lord, bakit ko ba nararanasan ito? At tanda ko, as early as grade 3, nasabi ko yan sa sarili ko. Grade 3 ako. No? Nung naiwang kaming dalawa ni Ellie sa bahay at nasunog yung kapitbahay namin. Hanggang nagkakagulo ay kami lang dalawa. Si Mama nasa trabaho, si Papa nasa Saudi. Dalawa lang kami na nasa bahay. Nagkakagulo, nasusunog yung katabing bahay namin. At marami ng taong natatakot. Hindi namin alam ang gagawin namin. Tapos, tinry namin, ako grade 3, si Ellie grade 2. Sabi ko, Ellie,
Hakutin natin yung mga gamit natin. Nung hahakutin namin, nung lalabas na kami, sabi nung kapitbahay namin, wag niyong iiwanan yan. Pag iniwanan niyo yan doon, mawawala yan. Napaisip ako ngayon, ano ba, ilalabas ba namin to or hindi? So sabi ko siya, pabayaan na natin yan. Eli, umalis na tayo rito. Naisip ko noon, ang kailangan mangyari, mabuhay kaming dalawa Mamaya, abutin yung bahay. Umalis na tayo rito. Nung pag-alis namin, 16 na truck ng bombero ang naan doon. Sipin nyo, gano'ng kasikip, 16 na truck. Ang tubig sa kalsada hanggang sakong na. At madilim na ang paligid dahil sa usok. Habang naglalakad kaming dalawa ni Eli, ito madalas mapagkamalang panganay kaysa sa akin kasi laki. Mula maliit pa kami, malaki na siya. Sipin mo yon, maliit kami pero siya malaki. Naglalakad kaming dalawa, nadapa. Ang daming tao, nagkakagulo. Parang pelikula, no? May smoke, may fire, may tubig. Tapos naglalakad kami, nadapa pa siya. Ang laki, binuhat ko ngayon. Hindi ko naman binuhat. Yung kamay niya, nilagay ko sa balikat ko, inaakay ko. Tapos kinapa ko yung tuhod, kasi nga, madilim na yung paligid sa usok, kinapa ko, malagkit. Hindi naman, kung ano naman nasa isip nyo agad naman. Dugo! Dugo. Kala nyo kung saan to may dugo! Iyak si Eli. Kuya! Ang laki ng boses niyan Ganun yun. Kuya! Habang akay-akay ko, naglalakad kami, I can always remember as fresh nung mga oras na yon. Sabi ko sa Lord, ba't namin nararanasan to? Bata lang naman kami. Nasabi ko, bata lang naman kami. Bata lang naman kami. Bakit ganito? At marahil, kapatid, na itanong mo na rin minsan sa Panginoon yung ganyan. Bakit ko, Lord, nararanasan ito? Tapos, magkakaroon tayo ng mga conclusion na parang mas marunong pa tayo sa Panginoon. Nakaranas na ba tayo meron tayong tinuturuan, alam mong hindi naman siya masyadong maalam sa bagay na yon. Pero maya-maya, habang kinakausap ka, parang mas marunong pa siya sa'yo. Amen? Mga magulang, nung batang-bata pa ang inyong anak, meron kayong itinuturo, ayaw makinig. Parang mas marunong pa sa'yo. Amen? Alam ko na yan. Sa totoo lang, hindi mo lang ako nauunawaan Amen? Kaya minsan sinasabi ng mga matatanda, papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Totoo po yun. Yang mga minsan, mag-aral ka muna. Grade 5 ka pa lang, nagbo-boyfriend ka na. Mag-aral ka muna, malilipas din yan. Sino rito yung feeling mo nung grade 5 ka, in love ka? Lumipas? Lumipas? Lumipas. Hanggang ngayon, in denial ka pa rin? Lumipas? Lumipas. So, tama sila. Tama. Pero nung panahon na tinuturuan ka, feeling mo, hindi ka lang naiintindihan. Feeling natin, ipinipilit lang sa atin yung kanilang gusto. Mas marunong pa tayo. Meron ako ipapalabas ulit sa inyo na video. Napalabas ko na to dati. Gusto ko lang ulit ipalabas ngayon. Medyo related siya. Marami pa naman hindi siguro nakakapanood nito. It's just, there's all this pressure, And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't
think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't! Minsan po tayo'y ganyan. Merong itinatry, ituro sa atin, merong gustong sabihin sa atin. Kaya lang, ang mas gusto natin, natural lang naman gustong mapakinggan. Pero ang problema minsan sa tao, gusto mong mapakinggan, pero hindi ka marunong makinig. Amen? Gusto nating mapakinggan tayo, pero tayo ay hindi marunong makinig. Mas marunong pa tayo kay Lord. Katulad ng sinabi ng Lord kay Pedro, Pedro, maaaring hindi mo naintindihan ito sa ngayon, pero maintindihan mo rin. Panginoon, hindi po pwede. Sabi ng Panginoon, anak, hindi mo pwede maging boyfriend yan, hindi mo pwede maging girlfriend yan. Panginoon, hindi pwede. Hindi mo naiintindihan ngayon. Lord, you don't understand. Sino ba talagang hindi nakakaunawa? Amen? Lord, ang purpose ko naman, kaya ako sinagot, para madala ko sa church. Wow. Amen? Ano? Minsan, ang nangyari tuloy, although meron mga nangyayari talaga na nadadala naman sa church, kaya lang minsan, ang kadalasan nangyayari, ang nadadala palabas ng church, yung dati nang nasa church. Amen? Number 2, ang maangas na Kristiyano, mapagpakumbabaw. Ano yung mapagpakumbabaw? Nung sinabi ni Lord, hugasan kitang paa. Lord, di pwede. Pag di kita hinugasan, hindi ka magiging kabahagi ko. Lord, pati kamay ko, pati ulo ko na. Alam mo yung pakumbabaw? Ito yung akala mo, nagpapakumbaba, pero sa totoo lang, nagpapaimbabaw. Nung sinabi niya, Panginoon, hindi mo pwedeng hugasan ng paa ko. Yung ibang disciples, nagpahugas na, Lord, ako hindi nila ako katulad. Mababa ang aking loob, hindi ako papayag, Panginoon, na ang aking Panginoon inuhugasan yung paa ko. Parang ang gusto niya, makita na siya ay humble. Amen? Kung yung iba pinayagan magpahugas, grabe ka naman, hinayaan mo si Lord hugasan yung paa mo. Ako hindi ko papayagan si Lord hugasan yung paa ko. Ang taas-taas ng paggalang natin dyan, tapos pinagugas mo ng paa. Grabe ka naman. Pero sa totoo lang, pagpapaimbabaw. Kaya nung sinabi ng Panginoon, kung hindi ko hugasan ng paa mo, hindi ka magiging biglang bumaligtad. Ay siya, Lord, pati kamay ko, paliguan mo na ako. Ang maangas na Kristiyano, mapagpakumbabaw. Na minsan feeling siya ay nagpapakumbaba para maipataas ang kanyang sarili. Amen? In Luke chapter 18, verses 10 to 14, sabi rito, 2 men went up into the temple to pray. One Pharisee and one tax collector. Isang Pariseo or isang church leader at isang tax collector. Pag sinabing tax collector dati, napakasama ng tingin dyan. Magnanakaw yan. Masamang tao yan. At ang sabi, nagpunta sila sa templo para mag-pray yung dalawa. Sabi, the Pharisee standing by himself, pray this. Yung Pariseo, nag-pray, nakatayo at sinabi niya, God, I thank you that I am not like other men. Extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Lord, I fast twice a week. I give all my tithes that I get. But the tax collector standing far off would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me. I am a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other.
For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Bang, itong Pariseo nagpe-pray, no? Panginoon, maraming salamat po at ako po, Lord God, ay hindi makasalanan. Maraming salamat kasi ako nagsisimba lagi. No, Lord, maraming salamat yung tithes ko, laging kumpleto yan. No? Lord, buti hindi ako kagaya ng iba dyan. No? Tingnan mo yung katabi mo. No? Yeah. Lord, buti hindi ako katulad nito. No? Sabi naman ng isa, yung makasalanan, ni hindi makatingin sa langit. Nahihiya. Ang liit ng tingin niya sa kanyang sarili sapagkat alam niya na siya'y makasalanan. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako kay makasalanan. Alam mo, sabi, ang pinakinggan kung sino, hindi yung Pariseo na very good na maraming ginawang tama. Alam mo kung bakit hindi siya kinalugdan ng Panginoon? Dahil sa kanyang kataasan, mapagpakumbabaw. Amen? You know, pride has a way of staying hidden even from you. Yung pride, kayang magtago niyan kahit sa sarili mo. Yung feeling mo, wala kang pride, nakatago, hindi mo nakikita sa iyong sarili. Amen? Pride can blind. Dahil sa pride, minsan hindi natin makita yung ating mga kamalian at kakulangan sa ating buhay. Humility will always be the prerequisite for life transformation. Kasi kapag meron tayong pride, sabi nga, pride can blind, hindi natin makita yung ating kamalian, yung ating kakulangan sa ating buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, alisin mo na yan. No? Huwag tayong maging mapagpakumbabaw. No? Huwag tayong pa-humble effect. Yan yung ano. John 13:36-38, Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Then Jesus replied, where I am going, you cannot follow now, but you will follow me later. Peter asked, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Then Jesus answered, will you really lay down your life for me? I tell you the truth, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Sabi ng Panginoon, kukunin ako sa inyo at hindi kayo makaparoroon sa aking pupuntahan. Pero konting panahon, pupunta ka rin doon. Sabi mo sa katabi mo, konting panahon, pupunta ka din doon. Amen. Pero itong si Pedro, ang sabi niya, Lord, sasama na ako sa iyo. Nakakita na ba kayo ng ganyan, na yung mga ililibing? Sasama na ako! No, tapos itinulak mong gano'n. Ba't ako tinulak? Alam ko ba, sasama ka? Alam mo yung mga maangas na Kristiyano, ang daming sinasabi. Na, sabi lang. Amen? Sabi ni Lord, hindi kayo makakaparoon ngayon, pero susunod din kayo sa akin. Sabi ni Pedro, Panginoon, ayoko, sasama ako sa iyo kahit saan, hanggang mamatay. Amen? Mahal na mahal kita, Lord. Dami nating sinasabi, Lord, maglilingkod talaga ako sa iyo ng buong puso. Tapos, sabi sa iyo ng pastor mo, bakit wala ka sa church nung ilang Sunday na? O ba't balita ko, hindi ka raw umatin ng practice? Parang ilang linggo ka nang tumatanggi daw doon sa, head ng music team. Parang bigla ka na lang daw nawala. Ilang Sunday ka nang hindi nagpupunta ron sa iyong commitment. Biglang sasabihin, ako kay Lord naglilingkod. Sa puso ko, sa Kanya ako naglilingkod. Pero hindi sa'yo. Amen? Pero ang daming sinasabi, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Sa Diyos lang talaga ang aking tiwala. Mamaya, makikita mo, tumatay ang wedding. Ano?
gaano na karami ang sinabi at ipinangako mo sa Lord na hindi mo naman nagawa. Lord, I will win souls and make disciples. Lord, ipagagabit ko ang buhay ko sa iyo. Ang angas, no? Sabi nung sinabi, why can't I follow you? I will lay down my life for you. Sino na nagsabi niyan? Panginoon, ang buhay ko, iaalay ko sa iyo. Amen? Pero alam mo, salamat sa Panginoon. Exactly 9 o'clock, no, nag-countdown na tayo, nag-start na tayo alagad. Maulan, yung iba nga, meron pang lamay sa bahay. Marami tayong nararanasan, umuulan, bumabagyo, lumilindol, pero salamat sa Panginoon, kayong lahat na naririto, maagang nagsimba para kay Lord. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yun ang maganda, hindi sabi lang. Marami kasi puro sabi lang eh. Pero ulan lang, hindi na sumimba. Amen. May payong naman. Kaya ba? Alam ng Lord, kahapon doon sa mentoring, sabi, alam ng Lord kung ano naman talaga yung kaya natin at hindi natin kaya. No? Alam ng Lord kung ano yung kaya natin at hindi natin kaya. Pero alam nyo ba, na dahil sa lakas ng intensity, sabi natin, intensity, na minsan yung mga bagay na hindi mo kaya, because of the intensity of love, nakakaya mo. Alam nyo, nung ako ay tinulian, natatandaan ko. Kailan lang yun eh? Hindi. Hindi, nung tinulian ako, no, nung elementary ako, no, buti pa, no, yung iba high school na, hindi. Na naman. Nung tinulian ako, mga bandang 2:00 ng madaling araw, 1:00, ang kirot. Hindi ako matulog. Narinig ako nung tatay ko, ni Pastor Rolly. Ano, masakit ba? Siguro, nag-aalala rin siya kasi siya nagtuli eh. Ano? Masakit ba? Masakit? Opo masakit eh. Wala akong gamot. Ang bahay namin sa Kamuning, wala pa po kaming sasakyan nun. 1:00 na madaling araw, saan ka maghanap ng butika? Nung araw naman, ang mga tindahan, maaga nagsasara, 10:00, 11:00, sarado na yan. Alam nyo si Papa, ang Mercury Drug Cubao, 24 hours kasi yan. Mercury Drug Cubao. Alam nyo si Papa, 1:00, 2:00 ng madaling araw, umalis, nag-commute, maibili lang ako ng painkiller. Bakit kaya niya yung nagawa? Di ba pwede sabihin, tiisin mo na lang, mawawala rin yan bukas. Ano? Bakit yun nagawa? Dahil sa pagmamahal. Sabi mo sa katabi mo, dahil sa pagmamahal. Amen? Your love will be proven by your actions, not your words. Napakarami nating sinasabi sa Panginoon. At napakaraming beses na ring napako ang ating mga pangako sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maangas. No, minsan dami natin sinasabi, ang angas na, Panginoon, Lord, ganito gagawin ko, Panginoon. Mahal na mahal kita, Lord. But we cannot put our money where our mouth is. No? Ibig sabihin, hindi naman natin mapakita sa gawa. Hindi natin mapakita sa ating buhay yung mga bagay na ating sinasabi. In Luke chapter 22, verses 31 to 34, sabi rito, Simon, Simon, Satan has asked to have all of you to sift you like wheat. But I have pleaded in prayer for you, Simon. Ano? Simon, si Pedro yun eh. Simon Pedro yan eh. No? Sabi sa kanya, Simon, Pedro, alam mo ba na lahat kayo inaarbor na ni Satanas? Tiyan mo yung katabi mo. Inaarbor ni Satanas yan. Lahat tayo.
Kung gusto tayo makuha ng Lord, tayo gusto rin kuhanin ng kaaway para masaktan niya si Lord. Amen? Sabi, alam mo, lahat kayo gusto makuha. Kaya lang ito, matindi rito. Sabi rito, but I have pleaded in prayer for you, Simon. Special. Simon, gusto kang kuhanin ng kaaway, pero alam mo, pinag-pray kita. Tignan mo yung katabi mo. Magtingin na kayo ng katabi mo ulit. Tingin lang kayo. Sabihin mo lang ito, ha? Tingnan mo sa mata, sabihin mo, alam mo, pinagpe-pray kita. Alam mo kapag merong, yan, medyo plastic yung pagkakasabi ng katabi mo na yan. Pero yung kay Lord, Peter, I pleaded in prayer for you. Hindi lang basta prayer, ha? I was pleading in my prayer for you. Si Jesus mismo yon. At ang sabi ni Jesus, that your faith should not fail. Para manatili kang nakatayo. Ito yung kasunod, ha? So when you have repented and turned to me again, ano lang ang requirement? Repent. Alam ni Lord, babagsak si Pedro eh. Just like you and me. There is a very large probability that we might fail God. Pero sabi ni Lord, I am praying for you, Peter, na kapag ikaw nagrepent, at magbalik sa akin, ang sabi ng Panginoon, strengthen and build up your brothers. Pagbangon mo, Pedro, gagamitin kitang instrumento para ibangon ng iba. Para palakasin ng iba. Kaya lang, maangas talaga eh. Peter said, Lord, I am ready to go to prison with you and even die with you. But Jesus said, Peter, let me tell you something. Bago magmadaling araw, bago tumilao kang manok, itatatwa mo ako ng 3 beses. Amen? Sinasabi na ni Lord, you will fall. But I have prayed for you, don't worry. Hindi, Lord. Ako? Never. Hindi ka babagsak, Lord. Hindi kita iiwan. Nasabihan ka na ba nun? Hindi kita iiwan. No? Hindi kita iiwan. Sakit. Alam nyo, tayo sinabi na rin natin yan sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Lord. Hindi kita iiwan. Maglilingkod ako sa'yo. Pero tinalikuran din natin ng Panginoon, katulad din ni Pedro. Amen? Kaya alam nyo, sa mga kasalan, ang sinasabi, in sickness and in health, in richer or poorer, no? Till death do us part. Diba? Yan yung pangako kasi ng mga kinakasal. Alam nyo ba, sa Bible, laging inihahalin tulad si Jesus as the groom and the church as the bride. Si Jesus, yung groom, naging tapat. Tayo na kanyang bride, no, yung church. Maraming beses we have failed God. Amen? Alam niyo, dun sa earlier verses ng Luke chapter 22, no, sa verse 24, nagkaroon pa ng pagtatalo yung mga disciples eh. Alam niyo ano pinagtatalunan nila? Who will be the greatest among them? Sinong pinakadakila sa kanila? Sinong top one? Amen? Pinagtatalunan nila, hindi, ako ang pinakadakila. Let's go to Matthew chapter 26, verse 31 to 35. Sabi ng Panginoon, tonight all of you will desert me, Jesus told them, for the scriptures say, God will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. But after I have been raised from the dead, I will go ahead from you to Galilee and meet you there. Peter declared, even if everyone else deserts you, I will never leave you. No, or I never will. Kung yung iba, Lord, iiwanan ka, ako, hindi. Sulat ito mula sa iba't ibang angle ng mga nakikinig, no? Si John, si Luke, si Peter. Sabi,
Lord, kung sila kaya kanilang iwan, ako, hindi. Ang maangas na Kristiyano, nagmamataas sa iba. Lord, siguro yung mga yan, iwanan kanila. Pero ako, Lord, hindi. Dami na rin po nagsabi sa akin yan. Pastor, hanggang mamatay, sama-sama tayo maglilingkod sa Lord. Napakarami na rin pong nawala. Katulad din ni Pedro, sabi niya, Lord, yung iba siguro, iiwan ka. Pero ako, hindi. Ang maangas na Kristiyano, feeling niya lagi, mas magaling siya sa ibang lingkod. Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag kang maangas. Kaya sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12, do not think of yourself more highly than you ought to do, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith given unto you. Huwag natin tingnan lagi yung sarili natin, mas mabuti, mas mabait, mas magaling, mas very good kaysa sa iba. Alam nyo, yung aking dalawang anak, si Jeday at si Judah, palibasay dadalawa. Medyo hindi naman, siguro si Judah, ang madalas, medyo competitive. Parang gusto niyang mas magaling sa kuya niya, or vice versa, minsan, ganun. Alam niyo, bilang tatay, siguro sa lahat ng tatay at mga magulang naririto, hindi mahalaga sa'yo kung sino talaga yung mas magaling sa kanila eh. Hindi nababawasan o nadadagdagan yung pagmamahal. Parehas mong mahal yan. Minsan, pag nakikita mo nagpapagalingan, sabi, hindi yan si kuya, hindi ka love niyan. Ako ang may love, mas love ka. Ganon. Pag nakikita mo ganon, hindi ka natutuwa. Amen? Ayaw mo silang nagko-compete with one another. Ang gusto mong gawin nila sa isa't isa, iangat ang isa't isa. Kapag nakikita ng magulang na ang kanyang mga anak mahal, ang kanyang nagmamahalan yung magkakapatid, nagtutulungan iangat yung magkakapatid, tsaka natutuwa yung magulang. Amen? Pero kapag silang magkakapatid, sila naglalaglagan, nalulungkot ang magulang. Kasi Hodang, ikaw pa yung mas magaling, mas mayaman, mas talented, mas matalino. Pero sa oras na nararamdaman o nakita ng magulang mo na tinatapakan o binababa mo yung kapatid mo, kahit anong galing mo, malulungkot ang magulang mo. At ganyan din po ang Panginoon. Huwag po tayong magmataas na feeling natin mas kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon sapagkat ang dami mong nagagawa. Na ikaw ay very good. Na ikaw ay perfect attendance. No? Noon sa listahan ng mga na-invite, ikaw ang pinakamarami. Ikaw ang pinaka-active. Amen? Alisin po natin yan sa ating puso. Again, sabi mo sa katabi mo, huwag kang maangas. Matthew 26:31-35. Once more he asked, whom are you searching for? Sabi ni Jesus. Nung dadakipin na siya. And again they replied, Jesus of Nazareth. I told you that I am He, Jesus said. And since I am the one you want, let these others go. Nung uhulihin na siya, ako naman ang uhulihin nyo, pakawalan mo sila. Pakawalan mo tong mga to. Sabi ni Lord sa mga uhuli sa kanya. He did this to fulfill His own statement, I have not lost a single one of those you gave me. Then Simon Peter drew a sword and slashed off the right ear of Malchus, the high priest's servant. But Jesus said to Peter, put your sword back into its sheath. Shall I not drink from the cup the Father has given me? Sinabi na ni Jesus beforehand, huhulihin ako, dadakpin ako, kukunin ako, at papatayin ako, at sa 3 araw ako'y babangon na muli. Alam na ni Pedro yan, alam na ng mga disciple yan. Kaya lang, hindi pwede. Hindi pwede. Wala makakahuli kay Lord. Pero si Lord sinasabi niya, ako ang kailangan nyo, ako hulihin nyo, sila pakawalan nyo. Pero si Pedro, maangas na Kristiyano, ayaw patalo. Alam mo minsan, may nakausap ka na ba na ganyan, ayaw patalo? Sinabi nila ni Lord, ako huhulihin ha. Ako kukunin ha.
Pero ayaw pa rin patalo ni Pedro. Nanaga pa. May tinaga. Amen? Sabi ng Panginoon, ang nabubuhay sa patalim din mamamatay. Sabi ni Lord, hindi ko ba iinumin ang saro na ibinigay sa akin? Alam niyo, minsan, merong hinayaan talaga ang Lord na daanan natin. Kaya lang minsan, ayaw nating patalo sa Panginoon. Amen? Ang taas mo pa rin. Minsan may tinatry ipaunawa ang Lord sa atin eh. Sabi nga ron sa isang post natin doon nung kamakailan sa Facebook page. Kapag may pinagdadaanan ka, alalahanin mo, may pinag-aaralan ka rin. May tinuturo sa iyo ang Panginoon eh. Amen? Ang maangas na Kristiyano ay patalo niyan. Nakaranas ka naman magkaroon ng ganyang cell member? Sino yung mga cell leader? Yung cell member mo ay patalo. Ayaw makinig. No? Katulad pa rin ng number mo, mas marunong pa. Amen? Again, alam ng Lord kung anong kaya at hindi mo kaya. At minsan katulad nun, sinasabi, yung katulad ng video, yung Daniel, sinasabi mo na ito yung problema, hindi mo naintindihan eh. Ayaw mo kasi makinig sa akin eh. May pako ka nga rito. Sinasabi siya, alam mo, may problema ka rin talaga eh. Ngayon ako pa may problema. Ako na mali. Okay, ako na mali. Pero nakaranas kayo ng ganyan? Ayaw patalo. 1 Peter chapter 5 verse 5. Sinama ko to, although iba ito rin sa istorya yung pinag-uusapan natin. Pero ito'y mula sa aklat ng Pedro kasi. Sabi ngayon ni Pedro, pero ito, nung napagdaanan niya na yung mga tinuturo ni Lord. Kaya biglang ito na ngayon si Pedro, sabi niya, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility towards one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sabi, look, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Kasi bakit? Isang na-realize ni Pedro, ang maangas na Kristiyano, kung kanina ayaw patalo, ngayon ayaw pasakop. Amen? You know, this pride produces a deceptive self-confidence that not only it keeps individuals from seeking the help of people, but even to seek help from God. Ayaw pasakop. Ayaw magpatulong. Kaya sabi kanina, alam nyo, kayo, younger generation, be subject to the authority of your elders. Sa inyong mga magulang, no, sa inyong mga cell leader, church leaders, sa inyong mga teacher. Alam nyo po, nakakalungkot, dahil habang as time goes by, ang ating young generation, pawala po ng pawala ang respeto sa nakakatanda. Ano po? Yung takot, paggalang, paliit ng paliit, pakonti ng pakonti. Sabi mo sa katabi mo, matutong magpasakop. No? Mga kabataan, mga anak, pasakop tayo sa ating mga magulang. No, makinig tayo. Makinig din tayo sa ating mga cell leaders. Amen? Magpasakop po tayo. Minsan kasi, yun yung sabihin, parang yun ang kabaligtaran ng freedom. Amen? Diyan po tayo nagkakamali. Sa panahon ngayon kasi, parang ang freedom and liberation, kapag pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin. Amen? Ako, malaya ako kung saan ko gusto pumunta, anong gusto ko gawin. Pwede ko gawin. Kung anong gusto ko isuot, pwede kahit ano.
Yan po ay isang malaking deception ng kaaway. Dalawa na lang. Ito na. Luke chapter 22 verses 54 to 62. Then they seized him and led him away, si Jesus, bringing him into the high priest's house. And Peter was following at a distance. Nung hinuli na si Lord, sumunod-sunod si Pedro sa malayo. Tinitingnan siguro ano mangyayari. And when they had kindled the fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat down among them. Mga humuli, mga taong umuusyoso, naglagay ng apoy, malamig nakiupo rin si Pedro. Then a servant girl, seeing him, as he sat in the light and looking closely at him, said, "This man also was with him." But he denied it, saying, "Woman, I do not know him." And a little later, someone else saw him and said, "You also are one of them." But Peter said, "Man, I am not." Ayan na. Nag-deny na si Pedro ng kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Verse 58, and after an interval of about an hour still, another insisted, saying, "Certainly, this man also was with him, for he too is a Galilean." But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. Tumilaok ang manok. Sabi mo sa katabi mo, tumilaok ang manok. At saktong-sakto, inilabas si Lord. At ang sabi, and the Lord turned and looked at Peter. Nung nag-deny na si Pedro, nung nangyari na ang sinasabi ng Panginoon, tiningnan siya ng Panginoon. And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, "Before the rooster crows today, you will deny me 3 times. Verse 62, and he went out and wept bitterly. Sising-sisi si Pedro. Nung nakita siya ng Panginoon, tiningnan lamang siya ni Lord. Doon, natanggal ang angas ni Pedro. Nung bumagsak na siya, nung nakita na niya yung sarili niya, nung na-realize niya na ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang buhay, totoo. Na nung sinasabi niya, maaring hindi mo pa naintindihan. Na nung mga oras na yon, pinipilit niya na naiintindihan ko, ako ang hindi mo naiintindihan. At pinakita ng Panginoon, now you see. Na nung araw, sinasabihan ka nung cell leader mo, ito kasi, ganito kasi, hindi! Tapos, nung broken ka na, bumabalik ka na at umiiyak, oo nga! Ang maangas na Kristiyano, mahal pa rin ni Lord. Nung paglabas ng Panginoon, nakita niya si Pedro. Si Pedrong maangas, na ilang beses niyang sinasabihan, pero ayaw makinig. At nung dumating yung oras na natanggal ang angas niya kasi na-realize niya, hindi pala ako ganun katapat sa Panginoon na sinasabi ko, Lord, hanggang kulungan, hanggang kamatayan, sasama ako sa iyo. Na totoo pala ang sinasabi ni Lord, Peter, you will deny me. Hindi matanggap ni Pedro. Alam mo, minsan may tinuturo sa atin ng Panginoon, may pinapakita sa atin ng Panginoon sa ating buhay, hindi natin matanggap. God is teaching us. God is telling us, alam mo anak, kailangan mo itong baguhin sa buhay mo. Alam mo anak, you have this in your heart. Kaya lang in denial tayo eh. Lord, hindi ako ganyan. Wala akong pride. Lord, marunong naman po ako makinig, masunurin naman ako. It's just this, it's just that. Until the day come na ipapakita sa iyo ng Panginoon ang tunay mong kulay. Na maging ikaw mismo, tayo mismo,
mali pala ang perception natin sa ating sarili at tama ang Panginoon. Na tayo ay makasalanan, na tayo ay kulang, at wala tayong ibang pag-asa kung hindi si Jesus sa ating buhay. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sa kabila ng maraming kakulangan ni Pedro, sa kabila ng kanyang kaangasan, katulad mo at katulad ko, minahal pa rin siya ni Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Ang mensaheng ito, maaari para sa iyo, kapatid. No, nasaan ka man ngayon nakikinig. Na minsan sa dami ng sablay na nagawa mo sa iyong buhay, nakita mo that you have failed God many times in your life. You have denied God many times in your life. Alam mo, hindi naman yan kailangan laging lumabas sa bibig mo na dinideny mo si Kristo. Alam mo, gawin mo lang. Yung mga sinasabi ni Lord na wag mo gawin, talikuran mo lang. Yung mga alam mo na pinagagawa sa iyo ni Kristo, you have already denied the faith. Pero alam mo, sa kabila ng mga kakulangan na yan, ando na, nangyari na Pero minahal pa rin ng Panginoon si Pedro. At kung si Pedro, minahal pa rin ni Lord, sa kabila ng kaangasan niya, kakulangan niya, kamalian niya, kayabangan niya, ikaw din, mamahalin pa rin ng Panginoon. At iniintay ka lang ng Panginoon. In Acts chapter 2, verse 38 to 41, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is for you, and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves from this crooked generation. For those who received his words were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Sinong nangaral? Sino nangaral? Si Pedro. Ang maangas na Kristiyano, mahal pa rin ni Kristo, at pwede pang mabago, at pwede pa rin magamit ni Lord. Si Pedro bumagsak. Peter has failed Jesus, denied Jesus. Ang daming sinabi, ang daming kaangasan, ang daming kayabangan. At siya'y bumagsak. Kapatid, habang naririnig mo itong mensahe na ito, maaring ikaw yung Kristiyano na dating mainit sa Panginoon, pero ngayon hindi ka na nagsisimba. Maaring ikaw yung Kristiyano na dating mainit na naglilingkod sa Panginoon, ngayon para ka ng ice cube. Lulubog, lilitaw, mawawala. Maaring ikaw, yung kaya ka tumigil sa paglilingkod mo sa Panginoon, kasi you have failed God many times. At nararamdaman mo at iniisip mo na hindi ka nakarapat-dapat para kay Lord. Na hindi ka niya na gusto gamitin, na hindi ka na niya gusto tanggapin. Kapatid, kung paanong si Pedro, na napakaangas, maraming beses bumagsak sa kanyang buhay at sa mga bagay na pinangako niya sa Panginoon. Dininay si Lord at lumabas yun mismo sa kanyang mga bibig. Minahal pa rin ni Lord. Ginamit pa rin ni Lord mightily. Ikaw din, ang mensaheng ito, kaya mo naririnig ngayon. Kasi gustong iparating sa iyo ng Panginoon. Mahal na mahal ka pa rin niya at gusto pa rin niya gamitin ang buhay mo. Kahit isang saglit, hindi nabawasan ang pag-ibig sa iyo ni Kristo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sabi ron sa isang post, doon sa ating page, we fall, we fail, we break,
But then with God, we rise, we heal, and we overcome. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, we will overcome. Maring nga tayo naging kakulangan, kamalian. Kapatid, maging mababa ang puso natin. Huwag natin ibagsak, maliitin ang ating kapwa. Huwag tayong magaling kaysa sa iba. Ang nais makita ng Panginoon sa buhay natin, mahalin natin yung ating kapatid. Bumagsak man siya, nanghina man siya, nawala man siya, nagkukulang man siya, mahalin natin ang ating kapatid at malulugod ang Ama. Nang matanggal ang angas ni Pedro, tsaka dumaloy ang kapangyarihan ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Sabi mo na malakas, kapatid, tanggalin mo na ang angas mo. Sumuko ka na kay Lord. Iniintay ka lang niya. Amen. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Marami sa atin ang katulad din ni Pedro. Amen. Feeling mo, ang bait-bait mo na. No, hindi naman lahat siguro nung Numbers 1 to 6 nagawa natin. Pero malamang-lamang meron. Amen? Minsan, ang dami nating sinabi na kinain din naman natin. Ang dami mong pinangako sa Panginoon, Lord, I will serve you with all of my heart, with all of my life. But yet you have failed God. Sa umagang ito, pwede bang lumapit tayo sa Panginoon, and as we sing this worship, manalangin tayo sa Panginoon, magpakumbaba tayo sa Panginoon, at ariin natin ang ating kawalan, ang ating kahinaan, that truly, apart from God, we are nothing. Hindi ko naman sinasabing hindi ka magaling talaga or wala nang kagalingang nagawa sa iyong buhay. Pero kaya lang tayo gumagaling, kaya tayo umaangat, walang iba dahil sa Panginoon. At kailan naman hindi natin aariin na anumang mabuti, magaling sa ating buhay ay dahil sa sariling atin. Kasi tayong lahat ay maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Somewhere along the way, you might still fail God. Pero gusto kong ipaalala sa bawat isa, mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon at gusto kang gamitin ng Panginoon. God loves you. God loves you.